Nagmamakaawa nga itong si Zoe na sana ay pagkawalan na nga ng kanyang daddy itong si Annalyn dahil naawa siya baka kung anong mangyari kay Annalyn. Subalit ang hindi alam ni Zoe ay nababaliw na nga ang kanyang ama at tuluyan na nga ang pagkasira ng ulo nito sapagkat kung ano-anong nakikita nga nito at wala naman talaga, tanging siya lamang ang nakakakita. Tinatanong nila Net dahil narinig niya na tela may kausap nga itong si Zoe. Umiiyak kasi siya at tela problemado. Subalit ayaw nga sumagot nitong si Zoe. Ang hindi alam nga nitong si Lynette ay ang kausap nga nitong si Zoe walang iba kundi itong si Doc Carlos at ang kanyang anak pala ang naroon kung saan kinukulong at pahirapan nga nitong si Doc Carlos. Sinubukan man nitong palayain ni Doc Carlos subalit dahil nga sa wala na siya sa tamang katinuan, akala niya ay sinusundan nga si Annalyn nitong si Dax. Kung kaya't hindi niya ito pakakawalan dahil sa pag-aakalang hindi nga ligtas si Annalyn sapagkat nakabuntot nga sa kanya itong si Dax. Ang hindi niya alam ay guni-guni lamang ang kanyang mga nakikita sapagkat si Annalyn ay nakapansin na rin na tela baliw na nga itong si Doc Carlos. Dahil nga ay nagsasalita itong mag-isa ay nakikita nga niya na wala naman itong kausap kundi tanging sarili lamang niya. Dahil nga sa kahina-hinala ang mga kilos ng kaibigan nitong si Carlos, naisipan nga ni Dr. Kim na sundan ito dahil naniniwala siya na kasabwat ni Doc Carlos itong kanyang kaibigan. Kung saan pagtanto nga niya na nagsisinungaling ito sa kanya nang sabihin na ang kausap niya sa telepono ay kanyang asawa. Nagmamadali umano ito dahil may emergency. Ngunit ang totoo ay wala naman doon ang kanyang asawa sapagkat naroon ito sa ibang bansa. Kung kaya't ito'y kanyang susundan at dito na nga'y matuntun niya ang kinaroroonan nitong si Doc Carlos. Loloko na nga itong si Doc Carlos dahil inutusan na niya ang kanyang tauhan na kumuha ng drum kung saan doon nga niya ilalagay itong si Annalyn. Natulala at bigla din si Annalyn nang sabihin nga nitong si Doc Carlos na doon siya ilalagay sapagkat sa tingin nga niya ay doon ligtas itong si Annalyn. Nalulungkot ng husto itong si Annalyn sapagkat alam niya delikado na nga ang kanyang lagay sapagkat hindi na maasahan itong si Doc Carlos. Wala na rin ito sa tamang katinuan at hindi na nga niya alam kung ano pang pumapasok sa utak nito at baka nga kitlin na ang kanyang buhay. Mabuti na lamang at natuntun nga siya nitong si Dr. Kim. Naroon nga ang kaibigan nitong si Doc Carlos. Subalit hindi na nga niya makilala ang kanyang kaibigan at hindi na rin siya nakikinig. Sinubukang magmakaawa ng kanyang kaibigan dito sa kanya na palayain na lamang si Annalyn at hayaan na lang itong si Lynette at RJ na maging masaya. Pakawala na lang itong si Annalyn at tutulungan na lang niya itong si Doc Carlos na makatakas. Gagawa niya ng paraan nang makalabas nga siya ng ibang bansa nang sa ganun ay hindi siya mahuli. Subalit, nahihibang na nga itong si Doc Carlos at hindi na niya makontrol ang kanyang utak dahil desperado at gusto nga niya na makuhang muli itong si Lynette. Kung kaya't hahawakan pa rin niya itong si Annalyn kahit alam niya na wala na talaga siyang pag-asa kay Lynette. Lalong-lalo na at marami na nga itong ginawang kasamaan. Halunos-lunos nga ang sinapit nitong si Annalyn kung saan nilagay nga siya sa drum at muntika na nga hindi siya makahinga. Mabuti na lamang at naroon nga itong si Dr. Kim kung saan ginawan siya ng paraan para matulungan at makatakas mula sa mga kamay nitong si Doc Carlos.